tungkol po dito sa kalalabas lamang na balita. At ito po ay pabor para po kay Bong Navarro. Disadvantageous po ito para doon sa dalawa, kay Denise Cornejo at saka kay Cedric Lee. Mababasa po natin yung probisyon ng batas tungkol po dyan sa kasong nadinig po natin. At ano ba ang kaparusahan ng nabanggit po na paglabag sa batas? Pero malamang sa malamang, baka gamitin na naman ito ng mga kalaban sa politika para sabihin na kung ano man ang hindi maganda para sa Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, nakalagay yan dito sa Article 267. Sabi po dito, kidnapping and serious illegal detention. Any private individual who shall kidnap or detain another or if in any other manner deprive him of his liberty shall suffer the penalty of reclusion perpetua to death. Pero syempre, wala naman po tayong kaparusahan ngayon ng kamatayan dahil ipinagbabawal po ito pansamantala. Prohibited po ngayon ang death penalty, kaya reclusion perpetua lamang. Ito pong si Denise Cornejo at saka si Cedric Lee, nagdemand po ito ng ransom. Yan po. The penalty shall be death where the kidnapping or detention was committed for the purpose of extorting ransom from the victim. Kaya definitely, yung reclusion perpetua ang maipapataw sa kanila rito dahil wala naman pong parusang kamatayan. At ito siyempre malungkot sa pamilya nila, pero ito naman ay masaya para sa kampo ni Bong Navarro sapagkat nakamit niya na po ang napakatagal ng hustisya na kanya pong inaasam dito. Nakulong pa nga po itong si Bong Navarro ng kulang-kulang yatang 1 taon dahil po siya ay sinampahan ng kasong panggagahasa nito pong si Denise Cornejo. Pero kinalaunan, napag-alaman po sa hukuman na yun po ay walang basihan at inakwit po itong si Bong Navarro. Ito ngayon ang balik ng tadhana. Karma is real, ika nga. Kaya sa puntong ito, yung karma, dumapo dito po sa dalawa, kay Cedric Lee at kay Denise Cornejo. Kung hahaluan po natin ng politika ito, syempre darating din po ang karma sa mga Duterte. Hintayin lamang po natin yan. Ng Taguig RTC Branch 153, sinatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ra. Reklusyon perpetua ang sentensya sa kanila. Agad na kinansela ng korte ang bail bond o piyansa ng mga nakatulan. Pinakumit agad ng korte sa kulungan sina Cornejo at Ras na personal na dumalo sa promulgation kanina. Habang iniutos naman na maglabas ng warrant of arrest ng korte para kina Lee at Guerrero. Iniutos rin ng korte na magbayad ng danyo sa abot sa 300,000 pesos ang mga nakatulan kay Navarro. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation kanina, pero sabi ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga, ipinagpapasalamat ng aktor na nakamit niya ang hustisya. Sinusubukan pa natin hinga ng reaksyon ang mga hinatulan. Nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom si Navarro matapos siyang kasuhan ng rape at acts of lasciviousness ni Cornejo noong 2014. Ibinasura ng Korte Suprema lahat ng kaso laban kay Navarro noong February 2023. Rafi, Connie. Maraming salamat. Salima Refran. Yan Kapuso, para anyway, sa mga... yan po yung buod ng balita. At ni-explore ko kasi yung gagawin ko mamaya mga tol. Kaya habang nagkukwentuhan tayo, inaayos ko na. Kaya pasensya na kayo kung yan po yung nakikita nyo ngayon sa screen. Pero kung babasahin po natin ang balita, ito po ang sinasaad . Sabi po dito, Cedric Lee, Denise Cornejo et al. Convicted in serious illegal detention. Kunyari, napaka-basic lang po natin . Hindi ko sinasabing hindi po natin alam ito, pero marami po kasi tayong mga manonood na very unfamiliar sa mga term na ginagamit, partikular sa usapin sa batas. Ako po ay hindi abogado at hindi rin po ako magaling sa Ingles. Pero sisikapin po natin na maituro somehow yung mga dapat po nating malaman dito, yung basic understanding sa mga bagay-bagay dito sa ating binabasang balita. Et al, ibig sabihin meron pa pong ibang kasamang tao akusado dyan. Hindi lamang si Cedric Lee, si Denise Cornejo, kung hindi meron pang ibang mga kasama. Napakinggan na po natin yon sa balita kanina. At sila po ay nakonvict sa kasong serious illegal detention.
ang esensya po kasi ng illegal detention ay ialis mo doon sa tao yung kanyang kalayaan. Ano? At nagiging seryoso po ito kapag ka meron pong mga circumstances na pasok doon po sa sitwasyon. At ano po yun? Mababasa nyo po lahat yan dito po sa batas na Revised Penal Code Article 267. Kapag ka ang pagkakakulong doon po sa tao o kinidnap ay lumagpas po sa 5 araw. Okay? O 3 araw. Kasi amended na po ito. No? For more than 3 days. At kapag ka yung pangingidnap o pagkakadetina doon sa tao ay ginanap sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang public authority. Pero dito focus tayo sa particular lamang na sitwasyon. Ransom. Sa madaling salita, ito pong sina Cedric Lee at Dennis Cornejo, kanila pong pinigil ang kalayaan nitong si Bong Navarro at sa pamamagitan po ng pagpigil na yon sa kanyang kalayaan, hiningan pa nila ito ng ransom para lamang makalaya siya. Kaya naging seryoso tuloy yung kanilang kinakaharap na krimen. Basahin po natin ang desisyon po dito ng ating korte. Sabi po dito, May 2, 2024, 9:49 in the morning po ito pumutok sa balita. The Taguig Regional Trial Court has found Cedric Lee, Dennis Cornejo, and 2 other respondents guilty in the serious illegal detention case filed by actor-host Bong Navarro. Dapat ang tamang terminong ginamit dito ng balita, accused. Kasi pag nasa korte na po ang kaso, hindi na po sila tinuturing na respondent kung hindi akusado. Okay? Attorney Alma Malyonga, Navarro's lawyer, said, the court has ordered Cornejo to be immediately committed. Lee was not present in the promulgation and the court has ordered for him to be arrested. Bakit po dapat ikulong kaagad si Dennis Cornejo? Kasi alam nyo po, lahat po ng mga kaso na ang kaparusahan ay lagpas po sa 6 na taon at 1 araw, 6 years and 1 day, ang termino pong ginagamit dyan ng mga nag-aaral sa batas at ng mga abogado o yung mismong nasa batas, kasi hindi ako abogado kaya di ko masabi direkta no? Ay presyon mayor, reklusyon temporal, saka reklusyon perpetua. Ang presyon mayor ay 6 years and 1 day, reclusion temporal is 12 years and 1 day, and reclusion perpetua 20 years and 1 day to 40 years. Which in this case, ito po yung naging kaparusahan dito po kay Dennis Cornejo. Ngayon, ang pagpapiansa sa mga ganyang may kaparusahan, sa ganyan ang kaparusahan, ay hindi na po inaalaw pa ng ating hukuman. Hindi na po discretionary ang bail po dyan. Kaya automatic, sila po talaga ay makukulong pending ng kanilang appeal, regardless kung ito po ay tumagal ng dekada o napakahabang panahon. Ang isang magandang halimbawa po dyan na kinalaunan na acquit ay si Hubert Webb. Diba si Hubert Webb nakulong ng mahigit po sa 1 dekada. Pero ang masakit na katotohanan para sa kanya, acquitted pala siya. Sinasabi ng korte na wala siyang kasalanan. Nakulong siya. Kaya itong si Dennis Cornejo, hindi pa naman tapos ang laban dito sa kanila, kasama si Cedric Lee. Kasi meron pa po itong Court of Appeals, meron pa nga itong motion for reconsideration sa Regional Trial Court, tapos meron pa pong Court of Appeals, doon sila mag-aapila, at saka sa huli, sa Supreme Court. Malay ninyo, ma-acquit sila pagdating sa Supreme Court, pero makukulong at makukulong po sila. Kasi hindi na nga po pwedeng magpiyansa ang mga ganyang naparusahan ng may kaparusahan na ganyan. Baligtad ang may ganyang kaparusahan.